morning po sa lahat from the Light of Truth Ministry Incorporated. Bumabati po ng magandang umaga po sa inyo. Sa mga audience po natin this morning, sa mga nanonood at nakikinig po sa araw na ito. Tayo po ay nasa aklat po ng Samuel, 1 Samuel. Chapter 8, verse 5. And unahin ko na po sa verse 4. Then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel unto Ramah. And the elders said unto Samuel the prophet, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us king to judge us, like all the nations. But the things displeased Samuel, when they said, Give us a king to judge us. Yun ang kinalungkot ni Samuel nung hilingin ng mga elders ang lahat ng bayan sa kinabubuan ng kanilang mga matatanda na humingi po sila ng leader na mangunguna sa kanila para yun ang hahatol sa kanila. At hindi ito nagustuhan ni Samuel. Kaya naman ang usaping ito ay inilapit niya sa Diyos. Verse 7, And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people, and all they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. Kay Samuel, isang masakit para sa kanya dahil siya naman talaga yung humahatol sa kanila bilang isang hukom. At yung request nila na merong mamumuno sa kanila sa digmaan, ang Diyos naman ang namumuno sa kanila sa digmaan. Kahit hindi nila ito nakikita sa mata, ay nakikita nila ito doon sa pagtatagumpay nila pagka sila ay nasa digmaan. Ngayon, ang usaping ito ay ikinalungkot ni Samuel, kaya naman sa Diyos siya sumangguni. At ang sabi ng Diyos kay Samuel, Sige, Samuel, yung resignation mo na yan o gusto ng tao, tanggapin mo na. Kung ang gusto nila ay mag-resign ka na bilang hukom nila, sige, mag-resign ka na. Sa katotohanan naman yan, ako ang kanilang hinindian na mangunguna sila na bilang nangunguna sa digmaan. Ang gusto ng bayang Israel doon sa bibig ng mga elders ay hindi na manguna ang Diyos sa kanila at hindi na rin humatol itong si Samuel bilang propeta sa kanilang buhay. Kaya ang sabi nga ni Samuel sa Diyos, ganito ang gusto ng tao. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, yung resignation mo na gusto nila, tanggapin mo na. Kasi ang kanilang rason ay yung rason nila maganda rin eh. Yung verse 5, And said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now, make us a king to judge us. Matanda ka na, Samuel, saka yung anak mo naman, hindi naman sila sumusunod sa yapak mo. Bigyan mo na lamang kami ng leader na yung hindi na ikaw at hindi na yung nandun, kundi yung talagang nakikita naming leader. At
Ganito nga ang sinasabi ng Diyos kay Samuel, pagbigyan mo na sila dahil ang totoo naman yan, yung dalawang rason nila na dahil matanda ka na at yung mga anak mo hindi sumusunod sa'yo, hindi naman talaga yan ang tamang rason nila. Ganito yan ang sabi ng Diyos kay Samuel. Ang totoong rason yan ay ito. Verse 8. According to all the works which they have done since the day that I brought them out of Egypt, even unto this day, wherewith they have forsaken me, and served other gods, so do they also unto thee. Alam mo kung bakit, Samuel, na gagawin nila sa iyo yan? Dahil yan na noon ang kanilang ginagawa sa akin. Ang dahilan niya kung bakit gusto nila yung resignation mo, tanggapin mo, at yung resignation ko ay tatanggapin ko na rin, ay dahil sa dati nang ginagawa nila yan. Noon pa. Sige na, tanggapin na natin ang sabi ng Diyos. Ganun pa man, ano magprotesta ka? Isang pagkakataon ang ibigay mo po sa kanila, baka sakaling babawiin nila yung resignation mo at magpapatuloy ka at magpapatuloy ako na mangunguna sa kanila. Nangunguna ka sa kanila, mangunguna ako sa kanila kung tatanggapin nila. Ang gagawin mong protesta, Samuel, ay sabihin mo na sa kanila kung anong uring leader ang mapapasa kanila. Baka sakaling aatras sila at muli, ikaw at ako ang mangunguna sa kanila. O di ang ginawa ni Samuel, yung payo ng Diyos, para hindi tuloy ng tao, ipinakita ng Diyos at ni Samuel yung anong uring leader meron ang magiging leader nila. At sinabi nga ni Samuel, yung palang leader na gusto nila ay kapahamakan nila at ang kanilang mga anak. Rin yan? Kapahamakan ito ng iyong mga anak at kapahamakan ninyo talaga ito. At tiyak, doon sa huli, magsisisi kayo. At pagka sa huling pagkakataon na yan at magsisi kayo, hindi na kayo pakikinggan pa ng Diyos. Okay? Babasahin natin. And verse 9. Now, therefore, hearken unto their voice. Sige, Samuel, pakinggan mo ang kanilang gusto. Ganun pa man, mag-protest ka solemnly unto them, and shew to them the manner of the king that shall reign over them. Okay, para walang magsisi, sabihin mo kung ano yung leader na magiging mangunguna sa kanila. Verse 10, and Samuel told all the words of the Lord unto the people that asked of him a king. And he said, Samuel said unto them, this will be the manner of the king that shall reign over you. He will take your sons and appoint them for himself, for his chariots, and to be his horsemen, and some shall run before his chariots. Sa pilitan na kukunin ng iyong magiging leader ang iyong mga anak na magiging sundalo. Wala na yung tinatawag na willingness ng mga tao kung magsusundalo sila o hindi. Kundi, puwersahin niya ang iyong mga anak at wala kayong magagawa. Lahat ng iyong mga anak na lalaki ay magiging sundalo at tiyak maagang mamamatay ang iyong mga anak sa digmaan. And he will appoint him captains over thousands, captains over 50s, and will set them to ear his ground. O yan o, sila pa ang magbubungkal ng kanyang mga lupain. At sila pa yung mga, gapasen, reapers, sa lahat ng kanilang mga dapat anihin, and to make his instruments of war, and instrument of his chariots. Gagawin niya ang iyong mga anak ay smith. Ano na yung smith? Mga panday. Ang iyong mga anak ay gagawa
ng mga chariots, gagawa ng mga kasangkapang pangdigma. Wala nang kalayaan. And he will and take your daughters to be confectionaries, and to be cooks, and to be bakers. And he will take your fields. Ito ang mahirap. Yung leader na gusto nyo, kukunin niya lahat ay yung mga bukiran. Kumpiskahan na amin na, di ba narigat mo dyan? And he will take your fields, and your vineyards, and your olive yards, even the best of them, and give them to his servants. Ipamumudmud niya lahat sa kanyang mga alipin, yung mga galing sa inyo. And he will take the tenth of your seed. Ano yun? Yung tithes ninyo sa kanya, hindi na para doon sa mga Levites at mga papari. Ganon yung leader. And he will take the tenth of your seed and your vineyards and give it to officers and to his servants. And he will take your manservants, pati alila nyo, kunin niya, lahat-lahat. At ilalagay niya doon sa kanyang mga trabaho. And 17, he will take the tenth of your sheep. Yung ikasampung bahagi, yung tithes ng inyong mga bakahan o lahat, kukunin niya. 18, and you shall cry out in that day because of your king, which you shall have chosen you, and that will not hear you in that day. Sa huling pagkakataon, makikita na ninyo ang iyong hirap at iiyak kayo sa Diyos, ngunit hindi kayo pakikinggan ng Diyos. Pero eto yung reason noong protesta ni Samuel. Verse 19, nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, nay, but we will have a king over us, that we also may be like all the nations, and that our king may judge us, and go out before us, and fight our battles. Makita nyo yung sigaw ng tao? Hindi! Gusto naming maging katulad namin ang mga bansa. Yun ang kanilang sigaw. Gusto naming makatulad ang lahat ng mga bansa. That is our message. Gusto naming maging katulad namin ang mga Gentiles. Yan ang mga sigaw ng mga mananampalataya noon. At ito rin ang sigaw ng mga mananampalataya ngayon. Maalala ko tuloy yung alam ng Diyos kasi nananalangin ako, brethren. Tatapusin ko sana itong pandemic na ito. Kahit next year pa talaga magkakatipon-tipon tayo. That is the desire of my heart. Alam yan ng Diyos. Una ama, iliwak ka niya yun. Yung dati mo, yung bang ano natin, yung natin kasasaad tayo, may andata pinansyal kasi pagka nagkakatipon-tipon tayo, malaki ang tithes and offerings. Oo, pero pagka kasi online, lugi. Talagang lugi. Pero dahil sa yung gusto kong yung malayang-malaya tayo, next year pa sana gusto ko. Pero sumisigaw ang ilan. Apay ngay, dagijay ang tagal-tagal na nagigimong pastor. O sila yung mga Catholics nga, ang tagal-tagal na nagigimong. O dyan sa baryo natin, dyan sa malapit natin, gigimong na sila. Bakit pastor? Magkimong na tayo. Directly, I said unto them, hanggat maaari, sabi ko, tatapusin ko itong pandemic na ito. Kaya kung aabot pa ng isang taon pa, bali, okay na sa akin to. Pero yung bagak mo ni Diyos, kaya't na po, sige mo na. Pero alam ng Diyos talaga, wala pa.
At least sabi ko na papakain ko sila ng sobra-sobra. Depende na sila kung kakain sila o hindi. Sa isang linggo nga, 2 ang inilalagay kong kakainin nyo doon. Remember, 2. Ngayon, bali 3 na ang kinakain nyo doon. Mayroon mga question and answer doon. We have almost 500 texts from the Bible. Baka natayak to nung kapay na ipakanato eh. Ang sigaw ng mga mananampalataya in the Old Testament, gusto nilang katulad nila ang hindi mananampalataya. Ang gusto nila ay may hukom, nahuhukom sa kanila na hindi katulad ni Samuel. Yung gusto nilang hukom ay papanig doon sa gusto nila. Yung may parsyalidad na paghatol. May kinikilingang paghatol. Ayaw nila si Samuel. Ang gusto nila ay yung hindi banal na digmaan. Yung kaparaanan na pagtatagumpay na katulad ng mga hintel, ang gusto nila. Hindi yung kaparaanan banal na pagtatagumpay na gusto ng Diyos. O Samuel, kaya daw agresign ka, kat agresign akmutan, awata mo na resignation mo. Takasta mo nga talaga trabaho na kita ng tao, hindi pa ilaang. Nakalimutan nila, gusto kasi nilang parehas nila yung mga hindi mananampalataya. A lot of Christians today wanted that kind of life. Christians. Sabi nga ni Mr. ko, sabi nga ni Mrs., tagal-tagal na natin hindi nagigimong at maano na sila, nadradry na. Idiin niya pang ko, awam mo. Idin sublik, isumot na awam. No pandanganan nga kabsat ko, hindi ka mo ano kurang pa dito pa nagsirbit kanyayo para pangunahan kayo. Pero I will give my best hanggang my life ako, my strength. I will try my best na yung talaga maidurun kayo jay. Pero kung minsan maraming churches talaga na ang gusto nilang manguna sa kanila ay yung worldly style. Yung humatol sa kanila ay worldly style. Sabi nga ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4, darating ang panahon, ang gugustuhin ng mga tao, ang pipili sila ng mga leaders nila sa church, napapanig doon sa kanilang gusto. Ang gusto nilang pakinggan lamang ay yung panig sa kanila. Hanggat nakikita kong may baluktot, hindi ako papanig. Oo. Mas mabuti ito. Kapakanan ninyo ito, brethren. Kapakanan ninyo ito. 2 Timothy 4, verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Darating ang pagkakataon, Timoteo, hindi na nila ito yung mga tamang katuruan, aayawan nila ito. For the time will come when they will not endure sound doctrine. But after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Ganyan naman talaga ang churches ngayon. Ang hinahanap ng mga members ngayon, yung leaders. Mga leaders na papanig sa kanilang gusto. Hanggat tama ang aking isip, mga daughter and sons in the faith. Hanggat alam kong ang Diyos nasa akin, hindi kayo lalakad sa kabaluktutan. Hindi ako papayag na isa sa inyo mawawala. Pero darating ang pagkakataon, maraming churches, maraming members, ang kanilang mga leaders,
sumusunod sa kabaluktutan na nandyan. Kaya namang gusto ng mga members, ang ilang mga leaders, dahil gusto ng mga members ang kabaluktutan ng mga leaders. Hindi baluktot ang Diyos ang ating sinusundan. Banal ang Diyos na ating sinusundan. Huwag tayong sisigaw na basta gusto namin maging katulad namin ang lahat ng mga bansa. Hindi. Huwag niyong i-desires na ang daigdig ang magiging pattern natin. Amen? Mula doon sa pagsunod natin sa daigdig noon, mula doon ay iniligtas tayo ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 2. From the curse of this world. Iniligtas tayo doon sa takbo ng daigdig na ito. Kaya hindi na tayo dapat pa na ang halimbawa natin ang daigdig. Amen? Pagsikapan natin yan dahil hindi na talaga tayo doon. Nakalabas na tayo. Sinasabi nga ni Pablo doon saan ba ito? Romans chapter 12 verse 2. Yung mag-renew tayo ng mind. Not to be conformed to this world. Kung minsan gusto natin, kahit alam natin baluktot, yung leader o yung church, basta nagagamit tayo, okay na. Pero hindi natin alam, yung mga pagkagamit natin ay hindi doon sa tamang gusto ng Diyos. Ay alam naman natin na ang pagsamba na hinahanap ng Diyos ay truth and spirit. Spirit and truth. Sapagkat nananahan ang Diyos sa katotohanan at sa espiritual na katotohanan. Huwag niyong kalilimutan na napaka-unique ang church. Brethren, kakaiba ang church. Hindi katulad ng ibang churches. Hindi katulad ng mga ibang tao na nasain pa natin that sila ang maging halimbawa natin. Yung kung anong buhay dapat gawin natin, kung minsan, doon galing sa mga taong hindi ligtas. Ipinakita nga ni Moises sa mga Hudyo noon bago sila pupunta doon sa Kanaan, kung anong kaibahang tao meron sila. At para makita rin natin yung kaibahan ng iglesia ngayon, babasahin ko po ito sa inyo. Na hindi na dapat pang nasain pa na maging katulad natin sila. Exodus 33 po tayo. Verse 16. Maalala nyo nung ang Diyos nagalit sa kanila doon sa desert at pagkatapos nagtampo na ang Diyos. Moses, yung bayan na inilabas mo, ikaw nang magdala doon. Nagalit na ang Diyos, hindi na ako sasama sa kanila. Yung promise ko sa kanila mga magulang, bigay mo sa kanila. Pwede pala na makuha mo yung kaginhawaan, yung tagumpay, kahit wala ang Diyos. Right? Makita nyo yung walang Diyos, ang daming nagtatagumpay. Pero ayaw ni Moses na marating ng mga tao yung tagumpay doon, mga material, financial na bagay, na wala ang Diyos sa kanila. Babasahin ko po. Dahil ang ganda, brethren, na nagtagumpay tayo, that is because the Lord is with us. Pangit pakinggan na nagtagumpay tayo sa kaparaanan natin, sa lakas natin, sa talino natin, na wala ang Diyos. 33 verse 16. Nagreklamo si Moises. Verse 15. And he said unto him, if thy presence not go not with me, carry us not up thence. Pagka ang presensya mo hindi ko kasama, sabi ni Moises, hindi ako pupunta doon sa Kanaan. 16. For when wherein shall it be known here that I
in thy people have found grace in thy sight? Ano? Dahil diyan sa meron ka, diyan kami nakakasumpong talaga na yung ikaw ay may pabor ka sa amin. At may grace ka sa amin. Is it not in that thou goest with us? Hindi ka ba sasama sa amin? Sabi ni Moises, so shall we be separated, I and thy people? Ano, Panginoon? Hihiwalay ka sa amin? Ako at ang mga tao ito, hihiwalay ka? So shall we be separated, I and thy people, from all the people that are upon the face of the earth? Shall we be separated, I and thy people, from all the people that are upon the face of the earth? Ito ang may gusto kong ibinatin ito sa inyo. Malaking kaibahan natin sa mga hindi ligtas na tao. Kaya pakiusap, ang buhay natin, huwag natin kukunin ang halimbawa sa kanila. Ang kaibahan natin, sabi ni Moises, yung ikaw ay sa amin. Ito yung kaibahan namin sa kanila. Amen? Yun ang kaibahan. Yung may Diyos tayo. Amen? The presence of God is with us. Even we are few in numbers. Huwag kayong mainggit doon sa napakarami nila na pagka nagkaroon sila ng mga gatherings ay thousands ang dami nila. Pero pinapasigurado ko sa inyo na kahit kakaunti tayo ay iba tayo sa mga ilan sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Yun naman eh. Hindi lahat ng tao dito sa daigdig, not all churches in the world have this kind of difference. Kakaiba yung ikaw ay kasama mo ang Diyos. The presence of God. Ano kaya nga sa uwan nga no, awan ti marikriknam kat awan ni Apo Diyos. Hindi. Hindi lahat ng pagkakataon ay nagpaparamdam ang Diyos. Hanggang na dyan, ay wala pa! Marikriknada ka! Nahana kayo nga sa uwan, no agtultulid ka, nagro-rolling ka at umiiyak ka, ay nandyan ang Diyos. Dahil tahimik lamang ang Diyos at tahimik din naman tayo. Amuyamot nga kahit na po Diyos tinagulo. Una nga nga Corinthians ni Pablo, agbagtit kayo. Ibaga titawag, agbagtit kayo, tagrarambol kayo. Iti Diyos kahit na urnos. Kuna nga ni Pablo ti Corinthians eh. That's it. The presence of God. Yan ang kaibahan natin. At saka ang isa pa rito, yung kaibahan ng church. Yung kaibahan ng church doon sa desert noon ay yung sinasabi niya sa Deuteronomy 4. Oh, thank you at matatapos na po tayo. 32. Bago sila pumunta sa Kanaan, ito yung sinabi ni Moses sa kanila. Nasa boundary sila ng Kanaan. 4 verse 32 ng Deuteronomy. For us now of the days that are past. Sige, ang sabi ni Moises, magtanong ka doon sa mga nakaraang mga araw na bago ikaw. Since that day that God created man upon the earth and us from the one side of heaven and to another. Magtanong kayo doon sa kabila ng daigdig at doon sa kabila ng daigdig at doon sa nakalipas na mga taon mula nung likhain ng tao. Magtanong ka kung meron yung ganitong pagkakataon ngayon. There that have been any such thing as this great thing is, or had been heard like it. Kung merong nakapagsasabi at merong nakarinig yung ngayon. Did ever people hear the voice of God speaking of the midst of the fire as thou hast heard and live? Sige nga, kung merong tao noon, hanggang sa ngayon sabi ni Moises na nakarinig ng salita ng Diyos mula doon sa langit. At ang nilabasan ng Diyos, na salita ng Diyos, ay hindi speaker, lumalabas sa apoy.
At akadimot kas jay, si kayo lang, na idumduma kayo nga tattao. 34, O hath God essayed to go and take him a nation from the midst of one another nation? Magtanong ka doon sa mga tao, doon sa nasyon. Sa isang nasyon, kumuha ng isang tao lamang ang Diyos. Pagkatapos Diyos, ginawa niyang nasyon. Mayroon bang ganon? Wala. And verse 36, out of heaven he made thee to hear his voice, that he might instruct thee, and upon the earth showed thee his great fire. Ang kaibahan niyan, mga minamahal, sa kanilang buhay at yung buhay natin, tayo ay meron yung pure na Word of God na sinasabi ni Pablo. Sinasabi ni Moises sa lumang tipan. Ang salita ng Diyos galing doon. At walang sino mang tao o bansa na binigyan ng Diyos ng mga utos na katulad nito, kayo lang mga Hudyo. Dito sa Life of Truth Ministry, sigurado ako, salita ng Diyos, yung inyong naririnig. Kung meron kayong hindi naiintindihan, ask me, please. Tanungin nyo ako, sisiyasatin natin. But I'm sure, salita ng Diyos ang inyong naririnig. Ganyan ang church kasi, puro yung salita na naituro sa kanila from Jesus ministry hanggang sa mga apostol. Purong-puro yung salita ng Diyos sa iglesia. Ito yung nagpapabanal sa iglesia. Amen? Pure na pure. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa kanila, yung mga doctrines ng Pariseo at Eskriba, ingatan ninyo. Kaya mag-ingat-ingat din po kayo, mga brethren, sa inyong mga naririnig from your friends, from your loved ones, na mga katuruan, kailangang magbantay tayo. Yun ang kaibahan nila noon, nung sa atin, sa mga tao sa paligid natin. Ang salita ng Diyos na sa atin. At nililinis tayo every day. Not every year. Every day tayong nililinis. Pagka iniisip mo, kinakabahan ka pa at natatakot ka. Di ba? Pagka naaalala mo ang yung nabasa at narinig kay Pastor Andong, natatakot ka pa. Na pagka gumawa ka ng kabaluktutan, naaalala mo. Dahil totoo ang yung naririnig. At liban dyan, ibalik ko kay Moses doon sa 33 na Exodus. Yes, the presence of God is very intrinsic or distinct presence of God to every one of us. Yung presensya ng Holy Spirit sa atin. Hindi lahat ng tao meron ang Holy Spirit. Sabi nga doon sa Ephesians chapter 2, dahil sa Holy Spirit, may access tayo sa Diyos. Ito yung daan natin sa Diyos dahil sa Holy Spirit. Ephesians chapter 2 po yan. At hayaan yung hanapin ko nga siya para verse 18. Yun yung presence ng Diyos sa atin. At yung pangalawa, yung salita ng Diyos sa atin. Yun ang kaibahan natin sa ibang mga tao. Kaya nga nadadalisa yung faith natin dahil dito. Brethren, this is my advice. Hear my advice. Sikapin nyo sa araw-araw na hindi ang halimbawa natin ay ang sanlibutan, kundi mag-renew na talaga tayo ng pag-iisip para lalong mabanaag, yung makita nating malinaw ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? Yun ang gagawin natin. Sige, ag-pray tayo. Diyan to Holy Spirit. You can pray to the Holy Spirit. Ang alaang diyan, amahan, alaang diyan, anak. Ask the moving of the Holy Spirit in our lives. Mananayin kayo sa Kanya. Yung sabihin yung, kasi itong sinasabi ko sa Kanya, yung pagtiyagaan niya ako at
pilitin niya ako doon sa gusto niya para hindi ako mapunta doon sa gusto ko lang. Ano? Kailangan, kung yan anos mo, Holy Spirit, yan anos mo, para yung hikayatin mo ako na sumang-ayon doon sa gusto mo. Ganun ang gawin natin. Dahil hindi naman natin alam yung mga ways ng Diyos, malalalim ang mga daan ng Diyos, right? Malalalim ang kaisipan ng Diyos, right? And the Holy Spirit has the power to work within us. Kaya ask Him help. Opo, wag na kayong sumigaw na, sana katulad ko siya. Hindi na. Meron tayong tinutularan. Yung mga banal na tao ng Diyos dito, liban doon sa Panginoong Hesus, maraming mga banal na tao na dapat nating tularan. Amen? Pagpalain po kayo ng Diyos. Kayo po na narito sa araw na ito sa aking harapan, pagpalain kayo sa aking mga nakikinig at nanonood sa Light of Truth Ministry Incorporated. Iniiwan ko po sa inyo ang grasya ng Diyos na sana'y sumagana sa araw-araw. Let us pray. Salamat po, O Diyos, sa pagkain na amin pong narinig mula sa iyong salita. Loobin mo po na susunod pong mga araw ay malakas po kami, malusog, mapayapa ang aming isip na marating po namin ang araw na ito para sa iyong salita. Pagpalain mo po lahat-lahat ng aspeto ng aming buhay para sa iyong kalwalhatian sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.